Kaya ang My Hero Academia Chapter 416 ay sa wakas na ilabas, at dito ang kwento ay napunta sa ilang twist na ipinapakita sa atin ang perspektibo ng mundo sa laban ni Shigaraki at Midoriya, at pati na rin ipinapupunta tayo pabalik sa alaala na nakalimutan ni Shigaraki o at least gusto niyang kalimutan. At kaya hindi na natin papatagalin ito tayo nagsisisid sa My Hero Academia Chapter 416 na may pamagat na Force Your Way Through, Azuko Midoriya. Ang chapter na ito ay nagsimula eksakto natapos ang nakaraang chapter kung saan makikita natin itong nakakamanghang imahe ni Midoriya na kulay itim at duguan na nagmamadaling magpatama ng isa pang atake kay Shigaraki. Habang ang isa sa mga UA shelter si Eri ay nagmamadaling tumakbo para subukan at iligtas ang kanyang minamahal na hero. Bagaman bago ang maliit na batang babae ay makalayo siya ay pinigilan ni Ectoplasm na ipinag-alam sa batang babae na ang kanyang plano ay hindi gagana. Habang siya ay hindi lamang may 100 kilometrong layo kung saan nangyayari ang laban ni Midoriya at Shigaraki na walang paraan na siya ay makakapunta doon ng mabilis salamat sa pinsala na ginawa ni Dobby, Makia at All for One sa underground transportation system pero siya din ay walang enerhiyang natitira sa kanyang quirk para i-rewind si Midoriya. Kaya ipinaliwanag ni Ectoplasm na ito ang dahilan kung bakit hindi nila nagawang gamitin ang kanyang quirk kay Aizawa para gamutin ang kanyang mata at paa. Pagkatapos tiniyak ni Ectoplasm kay Eri na naiintindihan niya kung ano ang kanyang nararamdaman pero ang maaaring magawa nilang lahat ay maniwala kay Midoriya. Pagkatapos siya ay muling tumingin sa screen na ipinapakita ang laban ni Midoriya at Shigaraki, habang naalala niya ang pagsabi niya ng kanyang pangarap kay Midoriya, na syempre nagpasaya kay Midoriya na sinasabing siya ang nag-udyok sa kanya para gawin ang kanyang makakaya, at inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang maliit na sungay sa kanyang ulo at nagsimulang umiyak. Gayunpaman habang ginawa niya ito, isang kamay ang lumitaw at hinawakan ang kanyang kamay at inaalis ito palayo sa kanyang sungay, itong isang kamay ay pagmamay-ari ni Kota, ang batang lalaki na iniligtas ni Midoriya mula kay Muscular. Si Kota na pinapanood ang laban ni Midoriya na patuloy pa ring hinahawakan ang kamay ni Eri at sa mga luha sa kanyang mga mata sinabi niya kay Eri na ayos lamang na umiyak gaya ng hero na si Deku na palaging umiiyak at ito ang nag-inspire sa kanya dahil siya din ay iyaking bata. Pagkatapos isang maikling panel ng sibilyan na hindi gustong pabalikin si Midoriya sa UA ay pinapanood ang nakakatakot na laban ni Midoriya ay naalala niya ang kanyang mga salita na ibabalik namin ang lahat. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa labas ng nakababang UA kung saan makikita natin ang hero katulad ni Monoma na nasa stretcher pati na rin sina Yaomomo at Kaminari na duguan at sugatan na pinapanood ang laban ni Deku sa isang cellphone. Dito ikinumento ni Momo kung gaano siya nag-aalala tungkol kay Midoriya na ngayon ay nasa kanyang dark form muli, at sinabi ni Kaminari na parehong siya at si Kirishima ay ang cliché character sa kwento na nagsasabi ng bagay katulad ng "wag mag-alala naniniwala ako sa taong yan." Gayunpaman pagkatapos na makitang nakikipaglaban si Midoriya para sa mundo at magpatuloy na lampasan ang kanyang limitasyon walang magawa si Kaminari kundi lumuha, habang sinasabing bagaman alam niyang si Midoriya ang pinakamalakas sa buong mundo sa ngayon pero siya ay hindi si All Might. Si Kaminari na ngayon ay may luhang dumadaloy ay tinanong si Yaomomo kung siya ba ay nag-aalala ibig sabihin ba nito na hindi siya naniniwala kay Midoriya. Ipinapakita nito na sa kabila ng estado ni Midoriya bilang ang pinakamalakas na hero si Kaminari ay patuloy pa rin na nag-aalala sa kaligtasan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos ang kwento ay napunta sa iba't ibang lugar kung saan ipinapakita ang kondisyon ng ilan sa ibang mga heroes, sa Gonga makikita natin na si Froppy ay ayos lamang pero si Uraraka ay dinadala ng helicopter at nangangailangan ng agarang medikal na atensyon. Isang reporter ang nagmamadaling pumunta patungo sa sugatang sina Tokoyami at Hawks na ipinapaalam sa mga heroes na ang mga robots ay naipadala para iligtas ang lahat ng mga nasugatan at si Hawks ay inaalala ang tungkol sa kung ano ang ginawa ni Uraraka at simulang isipin ang kanyang sinabi noon na kung ang bawat isa ay magsisimulang isipin ang tungkol sa lahat. Sa pagpapatuloy nito makikita din natin si Lady Nagant na nagising at kasama si Rocklock na tinanong si Lady Nagant kung bakit tinutulungan niya si Deku na kanyang sinagot na binuksan niya ang aking puso.
At dahil siya ay isang hero na ginagawa ang pinakaayaw ng villain, kinukuha niya ang mahirap na paraan at hindi niya nakikita ang sinuman bilang masama at mabuti, pero nakikita niya ang mga ito bilang tao, at habang ito ay marahil magdudulot sa kanya ng maraming pagdurusa sa proseso, wala kang magagawa kundi magtiwala sa kanya. At habang sinasabi niya ito, makukuha din natin itong double spread na panel ng pangkat ng mga tao na pinapanood ang pambihirang determinadong Midoriya na lumalaban para sa kapakanan ng buong mundo habang isang nag-iisang maliit na boses sa pangkat ang nagsabing gawin mo ang iyong makakaya. Pagkatapos sa wakas ang kwento ay bumalik sa laban ni Midoriya at Shigaraki kung saan si Deku ay muling nagpatama ng isa na namang brutal na suntok kay Shigaraki, habang iniabot ni Shigaraki ang kanyang sariling kamay at isinigaw na wag kang lumapit na isang pag-aalala eksakto sa kung ano ang ginawa ng ama ni Shigaraki ilang sandali bago kunin ni Shigaraki ang kanyang buhay. At parang ang reaksyon na ito ay nai-warp sa realidad mismo, habang si Midoriya ay muling gumawa ng contact kay Shigaraki, ang mundo sa kanyang paligid ay nabago, at sa halip na nasa harapan ni Shigaraki nakita ni Midoriya ang kanyang sarili na nag-iisa pabalik sa kanyang school uniform na may backpack sa harapan ng bahay ng pamilyang Shimura, at dito nagtatapos ang Chapter 416. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag kakalimutang mag-iwan ng like, para sa iba pang anime content ay mag-subscribe sa channel. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod kong video.